Posibleng hindi rin maging exempted sa number coding ang mga full electric at hybrid vehicles. Dumarami raw kasi sila at makadagdag lamang sa traffic. Nauna sa balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi pa man nagsisimula ang pagsasaayos ng EDSA, katakot-takot na traffic na ang kinakaharap ng mga motorista. Mas lalala pa raw ito kapag nagsimula na ang EDSA rebuild sa ikalawang linggo ng Hunyo. Ang isa nga sa mga solusyon ng gobyerno ang ipatutupad na odd-even scheme, kung saan 2 hanggang 3 beses na lang sa isang linggo maaaring dumaan sa EDSA ang bawat sasakyan, depende sa huling numero ng plaka nito. Kaya naman dumarami mga motorista na interesado ng bumili ng full electric o hybrid vehicles. Base kasi sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA, exempted ang mga ganitong sasakyan sa anumang number coding scheme na ipatutupad ng pamahalaan. It's not the motivating factor really to buy, no? Although it's an added factor kasi exempted sa coding ang EV, no? But technology itself really over the years have evolved, no? Kaya the market is accepting this technology, pure electric and hybrid electric vehicles. Naglalaro sa 600,000 hanggang 940,000 pesos ang pinakamurang hybrid at electric car sa bansa. Pero payo ng mga otoridad sa mga may balak bumili, hinay-hinay muna dahil pinag-aaralan na rin ngayon kung paano matanggal ang exemption na ito sa mga electric at hybrid vehicles. Sa tala ng Land Transportation Office, nasa mahigit 50,000 electric at hybrid electric vehicles na ang tumatakbo sa mga lansangan sa buong bansa. Ang kalahati nito nasa Metro Manila. Kaya kung masyadong marami ang mga ito, baka mabaliwala raw ang pagpapatupad ng odd-even scheme. Yun ang pinag-aaralan namin ni ED kung yan ba'y may discretion ng executive branch to qualify. So we'll see. Paglilinaw ng pamahalaan, hindi pa naman daw tapos ang paglalatag ng mga patakaran. Kaugnay sa odd-even scheme sa EDSA Rebuild, may 1 buwan pa raw na dry run na magsisimula sa June 16. Sapat na raw ito para makita ang mga dapat baguhin sa mga polisiya. Gerard de la Peña, News 5.